Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pag-unlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Isang magandang araw po sa ating lahat at sa ating mga ginigiliw na tagapakinig dito sa lambak ng Cagayan. Ako po ay bumabati na naman sa inyo ng isang umagang kay ganda at isang umagang punong-puno ng pag-asa para sa ating lahat. Ako po ang iyong lingkod na si kasamang Barbie Lagahet na inyong magiging kaagapay sa umagang ito. Ngayong araw na ito at sa ilan pa po na ating susunod na serye ng ating palutuntunan ay atin pong kikilalanin ang mga tinaguri ang mga tunay na bayani sa produksyon ng pagkain. Nakasalalay ang ating sinasabing food security o katiwasayan at kasiguruhan ng sapat at ligtas na pagkain ng buo nating sambayanan sa kasipagan, pagsisikap, katyagaan at pagpapakasakit ng ating mga magbubukid na kinabibilangan ng ating mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Sa opisina ng Departamento ng Agrikultura na pinangungunahan ng pambansang sangay nito ay may isang taunang pagkikilala sa mga katangi-tanging magsasaka at mangingisdang Pinoy. Ang ating mga sariling masisipag at matsatsagang magsasaka at mangingisda dito sa lambak ng Cagayan ay kabilang sa mga taunang lumalahok sa nasabing pagkilala. Sa bahaging ito ay nais ng ating palatuntunang ihatid ang isang maiksing overview o pangkalahatang impormasyon tungkol sa taunang Gawad Saka o Search for Outstanding Agricultural Achievers in Agriculture and Fisheries. Ang Gawad Saka o Search for Outstanding Achievers in Agriculture and Fisheries ay isang taunang gawain ng kagawaran ng pagsasaka sa pakikipagtulungan ng mga kaakibat na sangay ng pamahalaan, ang mga iba pang mga opisina sa labas ng gobyerno o non-government offices at ang pribadong sektor. Layunin ng proyektong ito ang pagkilala at pagpupugay sa mga matatapat na individual at institusyon sa kanilang kapuri-puri, uliran at hindi birong gawa sa kanilang mga larangan ng pagsisikap at pagpupunyagi at karapat-dapat na tularan para mapabuti, mapahusay at mapayabong ang sektor ng agrikultura. Ito ay sadyang pagkilala sa mga magsasaka, mangingisda at institusyon para mapahalagahan ang kanilang mga makabuluhang ambag sa ikauunlad at ikatatagumpay ng pambansang agrikultura. Ang taunang pagkilala sa mga natatanging parangal ay nag-umpisa noong 1970 ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa tulong ng dating National Food and Agricultural Council o NAFC at ang Philippine JCs ay inilunsad sa kauna-unahang Search for the Outstanding Farmers of the Year. Nasaksihan sa mga sumunod na mga taon ang pag-umpisa ng mga parehong parangal bilang pagpupugay sa mga individual at samahan bilang pagkilala sa kanilang mga katangi-tanging kontribusyon sa ikauunlad ng pagsasaka. Simula noong taong 1987, lumawak ang taunang pagkilala at pagparangal ng kagawaran sa mga iba pang mga mapanlikhang bahagi ng pagsasaka katulad ng Outstanding Farmers Adopting Integrated Farming System, Fish Farmers, Capture Fisheries and Aquaculture, Farm Family, Young Farmers and Fisher Fox Organization, Rural Improvement Club, Agricultural and Fishery Councils, DA Employees for Support Services, Planning and Research, Provincial Agricultural Office, Provincial Agricultural Officer, Municipal Agricultural Officer and Agricultural Extension Worker at Agricultural Scientist. Sinisikap ng kagawaran ang pagpaparangal sa mga taunang nagsisipanalo bawat buwan ng Mayo.
Taimtim na inaasahan ng nasabing kagawaran na ang parangal na ipinagkakaloob nito sa mga benepisyaryo ay lalo pang mapasigla at mapalakas sa kanila ang pagpupunyagi para lalo pang mapaunlad at mapayabong ang antas ng agrikultura dito sa bansa at mahimok ang mga iba na tularan ang mga huwarang yapak nila. Ang okasyong ito ay nararapat lamang upang isangguni sa ating mga bayani, ang mga magsasaka at mangingisda na walang imik na nagpapakasipag at nagsasakripisyo para umusad at sumulong ng tuloy-tuloy ang ekonomiya ng bansa, ang karapat-dapat na pagkilala sa kanila. Maisasali na sila bilang kasapi ng Federation of National and International Outstanding Farmers of the Philippines Incorporated. Inaasahan po na hindi sila hihinto sa kanilang natamong mataas na karangalan, kundi patuloy na maging maagap na modelo sa pagbibigay ng serbisyo sa sambayanang Pilipino. Tulong sama-sama. Sa pagkakataong ito, dito sa ating palatuntunan ay nais din nating kilalanin ang mga sarili nating magsasaka at mangingisda na mga regional awardees o mga pinaka-katangi-tangi sa buong lambak ng Cagayan. Unahin po natin sa magsasakang itinanghal bilang pinakamahusay na magsasakang sumusunod sa pinagsama-samang sistema ng pagsasaka ng palay o Rice-Based Integrated Rice Farming System na nagmula sa Santa Ana, Cagayan. Ang bayan po ng Santa Ana ay isa sa mga dinarayong lugar dito sa lambak ng Cagayan dahil sa natatangi at malaparaiso nitong kagandahan. Kaya naman, hindi rin maitatago na isa ang bayan ng Santa Ana sa mga bayang umaangat dito sa Rehiyon 2 pagdating sa turismo. Subalit, para sa kaalaman ng mga ginigiliw nating mga tagapakinig, ang bayan ng Santa Ana ay hindi rin magpapahuli at magpapatalo sa larangan ng agrikultura. At dahil dito, amin pong nakilala si Manong Hermenegildo I, ang ating magsasakang nagwagi at itinanghal bilang pinakamahusay na magsasakang sumusunod sa pinagsama-samang sistema ng pagsasaka ng palay o Rice-Based Integrated Farming System sa ginanap na Gawad Saka Search for Outstanding Agricultural Achievers dito sa Rehiyon 2 ngayong taon. Sa mura pong edad, si Manong Hermenegildo o mas kilala sa tawag na Manong Hil ay maagang nagkaroon ng pamilya at dahil sa kapos sa pera, hindi na nito na ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, bagkus ay iginugol na lamang niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho sa bukid para matustusan ang pangangailangan ng kanyang asawa at mga anak. Gamit ang sistema sa pagsasaka na natutunan pa sa kanyang mga magulang, si Manong Hil ay nag-umpisa bilang tenant sa isang palayan na may lawak na 0.5 na ektarya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod at pagsisikap, ay hindi ito naging madali para kay Manong Hil dahil hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para sa kanyang pamilya. Kaya naman, namasukan din siya bilang isang karpintero. At para madagdagan ang kaalaman sa pagsasaka, si Manong Hil ay dumalo rin sa mga iba't ibang trainings at seminars. Dito na niya natutunan ang konsepto ng pinagsama-samang sistema ng pagsasaka o integrated farming system. Sinubukan ni Manong Hil ang natutunang sistema at inumpisahan niya ito sa pag-aalaga ng mga baboy at manok. Sa tulong ng kanyang pagbabasa tungkol sa mga araling pansakahan at mga kaalamang natutunan mula sa mga dinaluhang seminars, sinubukan din ni Manong Hil ang gumamit ng mga sertipikadong mga butil, hybrid na variety na mga palay, organikong abono, at iba pang mga teknolohiyang nakakatulong sa pagpaparami ng ani, ngunit magaan sa bulsa. Sa kabila ng lahat ng mga ito, si Manong Hil ay nakapag-ani ng 167 na kaban o 8.35 metric ton per hektar na may puhunan na 282%. Mula sa kinita, si Manong Hil ay nakapagpundar ng bukirin na may lawak na 5 ektarya. Sinikap nitong pagandahin at kanyang tinaniman ng palay bilang pangunahing pananim
na kanyang ginamitan ng pinagsama-samang sistema sa pagsasaka. Mula sa 5 ektarya, 3 ektarya dito ay taniman ng palay, 1.5 hectares naman ay taniman ng mais, adlay at sari-saring prutas at mga gulay. Ang natitirang 0.5 na ektarya ay nakalaan naman sa kanyang proyekto sa paghahayupan. At para kumpletuhin ang kanyang pinagsama-samang sistema sa paghahayupan at pagtatanim, si Manong Hill ay nagdagdag din ng 2 fish pond ng tilapia para sa mas malaking ani at kita. Si Manong Hill ay isa ring tagapagtaguyod ng organikong pagsasaka. Kaya naman, gumamit siya ng mga nabubulok na halaman katulad ng mga tuyong dahon ng saging, ipa at iba pang mga halaman bilang pataba sa lupa at pakain sa kanyang mga alagang hayop. At upang lalo pang madagdagan ang kaalaman at kahusayan sa pagsasaka, si Manong Hill ay palagi ang nakikipag-ugnayan din sa opisina ng municipal agriculturist ng kanilang bayan, sa lokal na pamahalaan at sa kagawaran ng pagsasaka. Samantala, bukod pa rito ay isa rin si Manong Hill sa mga nagtapos sa season-long trainings sa produksyon ng mais, palay at pamamahala sa mga pestisidyo na siyang nagpalawak din ng kanyang kaalaman sa pangangalaga sa taniman. Simula madaling araw hanggang bukang liwayway, sinisikap ni Manong Hill ang araw-araw na pamamahala sa kanyang bukid para masigurado ang magandang kinalabasan nito. Ang kanyang matinding pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga alagang hayop at mga pananim ay nagbunga rin ng kanyang tuloy-tuloy na mataas na ani at kita, at dahil dito'y siya'y nakabili ng kanyang sariling kuliglig, rice thresher at water pump. At kaugnay nito, si Manong Hill ay nakabili rin ng van at maliit na dump truck para sa mas mabilis na transportasyon sa mga ibinibenta nitong mga gulay sa palengke. Dahil sa pagsisikap ni Manong Hill, ay naibibigay na niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya at natutustusan nito ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Sa kabila ng nakamit na tagumpay, si Manong Hill ay naniniwala na ang kanyang susi ay ang magandang pagpaplano, sipag at tiyaga at paniniwala sa poong may kapal. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Makakatuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Ito po si Secretary po si J. Alcala. Sa ating pong mga maliliit na magsasaka, sa ating pong maliliit na mga isda, kayo po ang nagpapa-inspire sa akin kung bakit ako po ay nagiging malakas sa paglibot sa buong ating bansa. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-into cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan.
makiisa at makipagtulungan sa 5-into cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na kaibigan, ngayon na! Magbabalik po ang ating programang Magsasakang Pinoy at makakasama pa rin po ninyo ang inyong kasamang Barbie. Sa pagkakataong ito ng ating palatuntunan ay nais nating bigyan ng puwang ang pag-aanunsyo po ng ating mga winners sa SOA Question and Answer portion. Ngunit bago po natin sisimulan ang pag-aanunsyo sa ating new sets po ng mga masuswerteng nanalo sa ating papremyo portion, siyempre, kailangan din po muna nating pangalanan ng ating mga masisipag na texters na nag-text dito sa ating programa noong June 14 at June 18 nitong taong kasalukuyan. Maraming salamat po kina Mr. Derwin Agbayani ng Magapoy, Bayombong, Nueva Vizcaya. Gayon din po kay Mr. Ferdinand Marinas ng Murong, Bagabag, Nueva Vizcaya. Nagpadala rin po ng kanyang kasagutan si Ma'am Emelita Dumayas ng Bayombong, Nueva Vizcaya. Gayon din po kay Consuelo Agkawili ng Paranum Lalo, Cagayan. Nag-text din po si Merlita Padilla ng Barangay Ipil, Cuneg, Nueva Vizcaya. Si Fernando Tasi ng Tuguegarao City, Cagayan. Si Mr. Pedro Castillo ng Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Si Wilfredo Crisostomo ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya. Gayon din po kay Josefina Talang ng San Roque, Peña Blanca, Cagayan. Si Mr. Joffrey Lantano ng San Pedro, Alicia, Isabela. Si Mr. Francisco Kakal ng Bantug, Tumawini, Isabela. Si Sixto Bacani ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya. Si Martin Domingo ng Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. At nag-text din po si Dominga Lantano ng San Pedro, Alicia, Isabela. Si Crisanto Llanos ng Daramuangan Sur, San Mateo, Isabela, si Felino Mateo ng District 4, San Mateo, Isabela, at si Mr. Teodoro Reyes ng San Mateo, Isabela. Maraming salamat po sa inyo sa mga kasagutan na inyong ipinadala dito sa ating programa noong June 14 at noong June 18. At sa ngayon po ay hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa dahil sisimulan na po kaagad natin ang pag-aanunsyo sa ating mga masuswerteng nanalo noong June 14, 2011. Meron po tayong 2 lucky winners mga kaibigan at sila po ay walang iba kundi si Mr. Ferdinand Marinas ng Murong, Bagabag, Nueva Vizcaya at si Mr. Salvador Velado ng Paddad, Alicia, Isabela. Congratulations po sa inyong dalawa at ngayon po ay ituloy-tuloy na po natin ang pagbibigay ng saya sa ating mga mapapalad na nanalo naman noong June 18 sa ating SOA Papremyo portion. Congratulations po kina Mr. Joffrey Lantano ng San Pedro, Alicia, Isabela, si Ma'am Consuelo Agkawili ng Paranum Lalo, Cagayan, at si Ma'am Emelita Dumayas ng Bayombong, Nueva Vizcaya. Ayan po, sila po ang ating mga lucky winners sa ating June 18 SOA Question and Answer Papremyo portion. Kagaya nga po ng ating mga sinasabi sa ating mga nakaraang anunsyo, abangan nyo lamang po ang aming text o ang ilang mga anunsyo tungkol po sa pagkiklaim ng inyong mga prizes. Kaya't ugaliin lamang po natin ang pakikinig dito sa Magsasakang Pinoy. Samantala ay mayroon pa tayong isang napakahalagang anunsyo. Nais ipaalam dito sa ating programang Magsasakang Pinoy ang nalalapit at magkasunod na maringal na pagdiriwang handog ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Region 2. Mauna rito ay ang Upland Vegetable Technodemo Grand Field Day na gaganapin sa PETSA 7 buwan ng Agosto taong kasalukuyan sa Barangay Besong o Besong, Kayapa, Nueva Vizcaya. Sa okasyong ito ay inaasahan din ang samut-saring mga aktibidades katulad ng Vegetable Technodemo Project Visitation, Tubungan Balangabang Agricultural Tramline and Packaging House Visitation,
Tubungan Women's Association Organic Agriculture Practitioner Briefing or Interaction at marami pang iba. Sa okasyon din pong ito ay inaasahan din ang pagdalo ng ating butihing kalihim na si Honorable Proceso J. Alcala at ng ating mahal na direktor dito sa Region 2 na si Director Lucrecio R. Alviar Jr. at ng iba pang mga opisyales. Samantala, sa susunod ding araw, 8 ng buwan ng Agosto, magaganap din ang Organic Agriculture Mega Field Day sa mismong opisina ng Department of Agriculture, Cagayan Valley Hilly Land Research Outreach Station o DACV Hilros, Barangay Tapaya, Bagabag, Nueva Vizcaya na magsisimula ng alas 7 ng umaga. Ang nasabing okasyon ay may temang organikong pamamaraan sa agrikultura tungo sa malusog na mamamayan at ligtas na kalikasan, na may layuning isagawa ang alternatibong pamamaraan ng pagpapalahi at pagpipili ng mga halaman at mga katutubong hayop na siyang angkop sa sakahan at nararapat pangalagaan at paramihin. Ang nasabing tema ay tumutukoy din sa pagkakaroon ng makabuluhan at pangmalawakang pakikilahok o partisipasyon ng mga magsasaka, mamamayan, mga lokal na organisasyon at mga katutubo sa pagbubuo ng mga programa at patakarang makakatulong sa pagsulong ng organikong pagsasaka. At kaugnay ng nasabing selebrasyon, ay inaasahan din ang pagbisita sa iba't ibang organic agriculture funded projects ng DACV Hilros katulad ng produksyon at pagpapalahi ng mga katutubong hayop katulad ng baboy, kuneho at manok, pagpapalago ng mga organikong halaman tungo sa ligtas, sapat na ani at malaking kita para sa mga magsasaka, paggawa ng organikong abono at marami pang iba. Samantala, sa ikalawang bahagi naman ng programa ay magaganap ang graduation ng mga magsasakang mag-aaral sa School on the Air on Lowland Vegetables o Radyo Eskwela sa Gulayan. Nagaganapin sa Highlander Hotel, Solano, Nueva Vizcaya sa eksaktong alas 10 ng umaga. Sa ating mga mag-aaral, huwag po sana tayong magpahuli sa nasabing okasyon at inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Maraming salamat po at magkita-kita tayo doon. May karagdagang impormasyon din dito na may kaugnayan po sa idinaraos na graduation ceremony ng mga magsasakang mag-aaral sa kagaganap lamang na Radyo Eskwela sa Gulayan. Isang mahalagang bahagi ng gaganaping programa ng pagtatapos ng mga sumaping magsasaka sa paralang panghimpapawid ay ang pagkilala sa mga tinaguriang mga katangi-tanging mag-aaral o outstanding farmer enrollees. Sa puntong ito ay nais din pong ipaalam ng pamahalaan ng paaralang panghimpapawid na mayroon po tayong 4 na batayan sa pagpili ng mga hihiranging katangi-tanging mag-aaral at sila po ang mga sumusunod. Ang panguna ay ang ating lecture notebook na naglalaman ng maayos na talaan ng mga nakaraang aralin na naipamahagi at tinalakay ng mga resource persons o subject matter specialist ng Radyo Eskwela sa Gulayan. Pangalawa naman po ay ang kabuang resulta ng mga arawang pagsusulit pagkatapos ng pagtalakay ng bawat paksa. Pangatlo ay ang nakamit na score o puntos sa midterm examinations o gitnaang pagsusulit. At pang-apat ay ang nakamit na score o puntos sa final examinations o panghuling pagsusulit. Ang bigat po na itinakda sa mga nasabing batayan sa pagpipili ng mga hihiranging bantog na magsasakang mag-aaral ay pare-parehong 25% o 25% ang bawat isa. Iyan po ang mga batayan sa isasagawang pagpipili ng mga outstanding graduates sa ating Radyo Eskwela sa Gulayan. Isa rin sa mga kategorya ng timpalak sa paggawad ng mga katangi-tanging magsasakang nagtatanim ng palay ay ang Search for Outstanding Hybrid Farmer o ang magsasakang nagtatanim ng palay na hybrid ngayong taon. Lahat din po ng mga magsasaka sa mga barangay at bayan-bayan na sinasakop ng mga probinsya ng Region 2 ay may pagkakataong lumahok sa nasabing kompetisyon.
At pagkatapos ng masusing paghahanap ng pinakatanging kategorya ng magsasaka, ay lumabas na si Ginoong Franklin G. Cortez na taga-barangay Kasilagan, Ilagan, Isabela, ang nahirang na pinakatanyag na hybrid farmer. Si Ginoong Cortez ay ang kasalukuyang punong barangay ng kanilang lugar. Sa pagkakataong ito ay ihatid din po namin dito sa ating programa ang istorya ng matagumpay na pagsasaka ni Kapitan Franklin. Sa tulong ng kanyang asawa, taong 1997, noong nag-umpisang nagbungkal si Mang Franklin sa kanilang bukirin na may lawak na kalahating ektaryang minana pa niya sa kanyang mga magulang. Dahil sa kawalan ng kapital sa pagsasaka, nagtrabaho siya bilang tractor canvasser o ahente na kumikita ng 50 pesos o 50 pesos bawat ektarya. At pagkaraan ng 2 taon, nakabili siya ng 1 ektaryang sakahan ng mais at karagdagang 1 ektaryang sakahan ng palay. Dahil sa kawalan ng kaalaman niya sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka, ay hindi niya nakamit ang magandang ani. Naging hamon ito sa kanya para makipag-ugnayan sa opisina ng Departamento ng Agrikultura ng kanyang bayan tungkol sa mga angkop na teknolohiya para maiangat niya ang dami ng kanyang ani. Siya'y inabisuhan at simula noon, sumali na siya sa mga pagsasanay at seminars na pinamamahalaan ng opisina ng kagawaran ng pagsasaka, hindi lamang sa pagtatanim ng palay, kundi pati rin sa gulayan at pag-aalaga ng mga hayop. Hindi lamang sa pagtatanim ng palay, kundi pati na rin sa gulayan at pag-aalaga ng mga hayop na pinamamahalaan ng opisina ng kagawaran ng pagsasaka. Naging palabasa rin si Kapitan Franklin tungkol sa mga babasahin sa pagsasaka at palagi ang tagapakinig sa mga programang pangradyo tungkol sa pagtatanim. Palagian din siyang nakikipag-ugnayan sa mga agricultural extensionist at kawani ng DA at mga sangay ng pamahalaang lokal. At simula noong taong 2005, inumpisahan niya ang kanyang demonstration farm sa pagtatanim ng hybrid sa tulong ng isang pribadong kumpanya at pagkatapos, sinubukan niyang taniman ng hybrid ang kanyang sariling bukid na may lawak na 1 ektarya sa pag-akalang dadami ang kanyang ani. Dahil sa laki ng ani niya pagkatapos ng unang pagsubok sa hybrid na palay, nahikayat siyang palawakin sa 4 na ektarya ang kanyang tinataniman ng palay. Gamit ang lahat ng mga pamamaraan at teknolohiya ng pagtatanim ng hybrid na natutunan niya, umani siya ng 6 na toneladang palay bawat ektarya mula sa tanim niyang Mestizo 1 na variety. At simula rin noon, inumpisahan na niyang kumbinsihin ang kanyang mga kabarangay na tumangkilik sa pagtatanim ng hybrid. Sa walang patid na inisyatibo at dedikasyon, tuloy-tuloy ang tagumpay ni Kapitan Franklin sa ikinaangat ng kanyang ani na palay hanggang umabot sa 9.9 na tonelada bawat ektarya. Naging inspirasyon ng kanyang mga kapwa magsasaka sa komunidad ang kanyang tagumpay para gayahin at hiramin din nila ang teknolohiyang pangsakahang sinunod niya. Dahil sa itinaas ng kanyang kita sa pagtatanim ng hybrid, ay nakapagpatayo siya ng sari-sari store, mini rice mill, solar dryer at isang warehouse kung saan niya iniimbak ang halos kalahati ng kanyang inaani bilang buffer stock na ipapakiskis din at pagkatapos ay ibebenta sa kanyang mga kabarangay at kalapit barangay sa presyong may diskwento. Sa tuloy-tuloy na gawain niyang pambukid ay mayroon din siyang 5 trabahador maliban sa mga biglaang kasamahan niya sa pagsasaka. Noong taong 2005 ay nakabili siya ng 1 panghakot na sasakyan o ELF at 1 hand tractor na pang-personal na gamit niya sa bukid. Pagkaraan ng 5 taon, nakabili na naman siya ng 1 pang hand tractor, ELF, multi-purpose thresher, 1 Mitsubishi Pajero at nakapagpatayo rin siya ng 1 magarang bahay. Maliban sa pagsasaka, si Kapitan Franklin ay isa ring aktibong pinuno ng kanyang barangay. Nanilbihan siya bilang barangay kagawad ng 13 taon bago pa man siya nahalal na punong barangay na puspusang napanalunan niya noong nakaraang halalang pang barangay noong taong 2010.
Mga giliw naming mga tagapakinig, naging auditor din po si Mang Franklin sa isang Irrigators Association at pangulo ng isang cluster o kumpol ng mga magsasaka kung saan ay napaganda niya ang paniningil ng mga bayarang patubig mula 70 hanggang 78 bahagdan o 70 to 98%. Maalala na ang kanyang barangay ay hinirang din na kampiyon sa Blood Olympics nang sila ay magkaloob ng 5,600 cc ng dugo sa bayan ng Ilagan. Ang sakahan ni Kapitan Franklin ay kasalukuyang isang show window o tanghalan ng mga huwarang gawi at pamamaraan ng pagsasaka para sa mga kapwa niyang magsasaka, estudyante at maging sa sinumang interesadong lumahok sa larangan ng pagsasaka. Ang ating katangi-tanging magsasaka sa pagtatanim ng hybrid ay hindi lamang isang makabagong magsasaka, kundi isa ring mabuting pangulo at padre de pamilyang may takot sa Diyos. Dito na po muli pansamantalang magsasara ang kasalukuyang yugto ng ating palutuntunan na tumutukoy sa mga katangi-tanging magsasaka at mangingisda natin sa ating sariling rehiyon. Sikapin ang ating palatuntunan na ihatid sa inyo. Sikapin ang ating palatuntunan na ihatid sa inyo ang mga iba pang kasama nila sa larangan ng pagsasaka sa susunod pang mga serye dito sa Magsasakang Pinoy. Hanggang sa muli, ako po si Kasamang Barbie na inyong naging kapartner sa umagang ito. Maraming salamat po at magandang umaga muli. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan, tiyak na